Mas malalaki pa nito mga to. Leon. Kinain na niya yung... Tatangkad to. I told you, you bring that home. It's up to you. Malaki buto ni Leon eh. Yung laki niya napupunta sa buto niya. Si ano naman matakaw. Pero nung maliit ka, tumaba ka rin ng mga ano ni 8-9 years old. Grade 4 na to tumaba. Naging obese, naging baboy to. Siya lang, si Randy hindi naging ganyan nung maliit eh. Ano lang to eh, bulto, katamtaman. Bulat, pero sila, para tong yung anak ko isa si Chase, naging baboy, nung 10 years old, 9. Ganun Diba, talaga, pareho kayo. Doon ganun talaga yung age na ano yun, no? Lolobo ka talaga. Lolobo, tas high school, off. naging bungo. Nung palaki, biglang naging bungo. Ganun din ako eh. Pero kayo, nag-model pa kayo ni Randy, nag-abot pa kayo ng Dapat modeling. pa kami, doon kami nag-aalala eh. 16 ako, 18 siya. Saan kayo nagkakilala? Saan ba nagkakilala? BGC, oh. BGC. 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 Gosi, oo. Gosi, ganun. Audition, BTR. Final Final ako casting. kasi may kasama akong chick na maganda. Trina. Sexy, malaki. Trina ba ito si Trina? Yung teenager kayo. Hindi kami magkakilala, pare. Oo. Kasi ngayon ano na ako, pastor na ako. Oo. Pastor na ako. Ay, pastor asawa ka ko, na. anak ng bishop. Si Ate Melan. Or at least dun yung path mo. Yun yung Pasko. Magandang Ito, nakita nitong dalawang kapatid ko na yung Pasko iba. Paano inayos nila yung buhay ko. Pwede mo ba na-share yung... Nakita nila kasi maliit pa sila. nun. Na-witness ko sa'yo, no? Teenager ako, na-witness ko yan. Nag-big Makabitin ako, anak. Nakahang siya sa Yung Pasko, ah. garahe namin. Ba't sa garahe mo napili? Eh kasi yun yung nakita kong pwede. Kasi fit na fit eh. Mayroong makapal yung bakal. Anong ano nun? What led to that decision? Hindi pa namin Alin? Natin na nakuha. Hindi nyo pa ba natatanong? Hindi nyo ba alam yun? Hindi alam namin. Bukod sa tanong, Ano mo nun? Ba't yung napili mo? Ano yung... oo nga, no, ngayon lang nila tinanong sa akin. First time. Naririnig lang nila. Hindi, after 25 years, 30 years. Parang, paano ka dumating sa ganung decision mo? Kasi ganito yan. Ang tao kasi, ayun, may camera. Oh. Mga nanonood yan, hindi religion eh. Ang tao, pag talagang walang Diyos, iisipin nila, wala nang buhay dito sa mundo. Gusto nilang bitawan. Gusto nilang umalis. Gusto nilang umiskapo. Gusto nilang lumabas sa isang pinto na wala na silang problema na gusto nila kasi pagod eh. Wala na silang tatakbuhan. Kalder, punong-puno ka ng kahihiyan, sama ng loob, galit sa mundo, sa sarili mo, galit problema, galit sa mga kasama mo, sa mundo, lahat ng atmosphere mo, galit ka. Although wala naman silang ginagawa sa'yo, ikaw ang may issue. Hindi makaka-adjust yung paligid mo sa'yo, hindi ka rin makaka-adjust. Ang ending, dahil sarili mo yan, napabayaan mo yung sarili mo, ikaw ang responsible eh. Hindi mo pwede isisi sa iba. Kaya ang mga, saka depende pa rin yun sa kung anong kultura mo. Kung ano yung tinuro sa yung culture, mapasama o mabuti, ang tao pa rin, lupa pa rin. Pag wala kang Lord, magpapakamatay ka talaga. May labang ka sa buhay eh. Pag hindi mo alam ang tama, iiskapo ka. Ako, Kuya Chad, atheist kasi ako eh. Oo. Ganun. Atheist ako. Wala akong, I don't believe in any single religion. Ano kasi siya, intellectual siya, yung katao. Kailan ka 80s na umpa o ngayon? Gnostic, since I was a child. Until kailan umistop? Kahit pa lang ako ni Leon. Dati, yung family ko, sagradong katoliko, every Sunday, Okay. mass, ganyan. Pero, nung gantong edad ko pa lang, Sabi niya parang, Parang ano lang ako. Simba na simba. parang ano lang. Nagets ko na. Hindi. At saka, for me, I had so many questions kasi ako, I go by logic. Okay. If it doesn't follow logic, if it doesn't make sense, ganun ako. That's how my mind works. It's a personal thing for me, no? Parang sa akin, religion, it's a construct. Parang money. Like, money, religion, it's a social construct. It's only as strong as the social construct surrounding it. For me, yun lang. That's my personal view, my personal take on it. But of course, I respect everyone. Pero yan, anak, yung ano yung pananaw mo niya? Ilang taong ka nung yan ang naisip mo? Paano nabuo yun? Paano nabuo? Ilang taong ka nun? Saka kailan umistop po until now, ganun ka pa rin? Hanggang ngayon. Until, ito naman i-share ko lang sa'yo. Sa akin kasi, hindi, sa nakikita ko nun, hindi rin naman ako makadiyos nun eh. Wala naman talagang taong makadiyos eh. Kasi ganito, ang nangyari sa akin, na-encounter ko si God. Siyang nagpakilala sa akin na
Ang akin lang, sasabihin ko sa sarili ko, hindi rin ako maka-Diyos. Pero, somehow, meron din akong takot sa Diyos, pero hindi ako perfecto. Ang issue, wala akong link sa Diyos. So, pwede mo ba sabihin na, takot ako sa'yo, pero hindi mo makakilala. Alam ko naman, iconic ka. Alam ko nag-exist ka. Naniniwala akong may makapangyarihan na kung tao tayo, naniniwala ako na mayroong being na mas mataas sa atin. Although, hindi ko yung kilala. Kaya pwede ko rin sabihin sa sarili ko na, wala rin akong Diyos. Kasi hindi rin naman nakikita sa akin eh. So, ang labang ko, may sarili rin akong buhay. Pakialam ko sa Diyos. Kahit narinig kong bawal gawin to, bawal gawin yun. Eh, hindi naman kami, wala naman kami connection eh. Kumbaga, sample, yung daddy ko, nakikita ko. Takot din ako sa kanya, physically, kasi tatay ko siya. May respect ako, pero gagawin ko pa rin yung gusto ko. Hindi naman niya ako makikita eh. Tama? I go my own way. Kasi ang niisip ko, wala makakapigil sa akin kasi sarili ko to. Pero nung dumating yung time na nagawa ko na lahat, sabi ko sa sarili ko, napagod ako. Although ako, hindi ko rin kilala talaga ang Diyos. Sabihin ko sa iyo, halos hindi ko na nga ako naniniwala. Kasi ang hindi nakakilala sa Diyos, tsaka walang connection sa Diyos, kahit naririnig mo, hindi ka na rin maniniwala na nag-exist. Alam mo lang, nandyan. Pero hindi mo alam kung anong meron sa Kanya. Yung pala, nung papakamatay na ako, nagdasal ako. Hindi ako religious ha. Kaya ako nagdasal kasi gusto ko na ng umiskapo, gusto ko na ng peace. Ang naisip ko lang, mamatay na ako. At least, pag matay ako, tapos na ako. Yun yung iniisip ko. Wala na akong problema sa kahihiyang ko, sa mga nasira akong tao, mga nagawa akong mali. At wala rin akong pakialam kung anong paniniwala ko. Kasi wala naman akong pakialam kung may Diyos o meron o wala eh. Ito lang ang sinabi ko, anak. Ito lang ang sinabi ko. Sabi ko, Lord, hindi kita kilala. Hindi tayo close. Sabi ko, hindi tayo close ha. Sabi ko, patawarin mo ako kung totoo ka. Sabi ko, hindi ko na kaya. Pagod na ako. Sabi ko, pahinga na ako. Ayoko na rin idama yung mga mahal ko sa buhay. Ako na to, kung na-discarte ko na to. Ito sa Joy to, Nagbunti ako, sa anak. Joy? Oo, nakita ko yung garahe namin. Sabi ko, noon may mga tali pa ako ng aso, ginamit ko. Bapat ginamit ko kadena. Yung kadena namin, meron yung isang talian sa dulo. Tela lang, makapal. Nilagay ko, sabi ko, sure bull to. Mamaya, wala na ako, peace na ako. Ibig sabihin, yun ang pananaw ng may takot sa Diyos, kahit kilala mo ang Diyos. Doon ko nakita, after nun, doon ko nakita na may Diyos pala talaga. Alam bakit? Buhay ako. Nakabitin ako, parang may humawak doon sa paa ko. Eh, tagal ko na nakabitin eh. Pero nagpahinga na ako nun. Talagang isa lang yung dinasal ko. Sabi ko, Lord, hindi kita kilala, hindi ko alam kung exist ka. Ito lang sa akin, hindi tayo close. Sabi ko, patawarin mo na lang ako. Wala na akong pakialam kung saan ako mapupunta after nun. Wala ka nang pakialam eh. Wala ka namang, wala ka namang background kung sino yung Diyos na naririnig mo eh. Pero ako, nararamdaman ko kahit hindi ako niniwala Diyos, alam ko meron. Hindi nga lang kami close. So, walang point of contact, walang connection. Kaso siya, nag-exist talaga siya. Nagpakilala siya sa akin. Hindi pa ako born again nun, anak. Hindi, ang pagiging born again, hindi religion. Ang pagiging anak ng Diyos, hindi siya religion. Experience yan. At ang Diyos, anak, hindi siya energy. Hindi siya pareho ng kuryente na yan. Hindi ko nakikita yung hangin, pero may electric fan. Wala namang electric fan sa labas eh. Pero may hangin. Sasabihin mo ba, saan papunta yung hangin? Saan manggagaling? Saan pupunta? Saan titigil? Science yun eh. Ang masasabi ko lang sa'yo, nirespeto ko yung paniniwala mo na walang Diyos. Pero ipapaliwanag ko naman sa'yo kung anong ginawa ng Diyos sa akin na meron Diyos talagang Diyos. Kasi hindi kita pinipilit. Hindi, anak. kuya, okay lang. Oo, walang problema. Kasi ako, na-encounter ko siya iba. Ang in-encounter ko sa'yo, hindi religion. Ang in-encounter ko sa'yo, Nakikita ko si God. Yung paniniwala mo based din sa experience mo. Di ba? Doon siya nagpakilala sa akin. Your relationship with a higher being should be personal. It doesn't have to be... Ikaw anak, si Lloyd, kahit di ka naniniwala sa kanya pa sa ngayon, naintindihan ka niya. Kasi lahat naman tayo, lahat tayo galing sa Diyos. Kasi scientifically, pag nasugat ka, dugo din ang lalabas niyan. Sabihin, kahit hindi ka maniwala, dugo din ang lalabas, dugo din ang lalabas sa akin. Kahit negro to, Amerikano to, wakwakin mo yan, dugo din eh. Ibig sabihin na, may gumawa. Ngayon, paano mo masasabi na, hindi, iba gumawa dyan sa negro, iba gumawa sa Amerikano. Ba't pag nagka-dengue, pare-pareho may virus? Ba't pag nagamutan, isa yung gamot? Scientifically yun ha.
ba't sila pumupunta sa doktor? Hindi naman nila, marami sila pakilala sa doktor, kaya naniniwala sila. Yun yung di naniniwala sa Diyos, pumupunta sa doktor. Papagamot, magpapa-opera yung ano ko, sumabog yung appendix ko, pupunta ako sa doktor, mataas ang uric ko. Ba't nung pumupunta ka, hindi naman yan ang maker mo? Ibig sabihin, anak, yung doktor, para na rin yan Diyos sa logic. Pero ang greatest physician, si God. Hindi tayo lalapit sa Diyos kasi. Yung sa sarili natin. Ako, hindi man ako lalapit eh. Tsumamba lang, nagdasal ako. Kasi tapos na ako, nagpapaalam na ako. Ang taong mamamatay, hindi magsisinungaling yan. Hindi man luloko sa sarili niya. Totoo. Kaso nga, may naririnig, meron pala talagang toong being na Diyos talaga. Hindi ako nagpapasa ng Bible nun ha. Anak ha, nagpakita sa akin ng iba. Yung asawa Iba yung ko, way niya. Chad, may ano kami, may family friend kami, si Ate Nora. Ano siya, 60 plus na yun, 62, 63. Tapos may 4 siyang anak. 4 yung anak niya. Tapos yung 3 anak niya, nag-suicide. Oo, bro. Suicide mga na lang last Apat year. anak niya, 3 nag-suicide. Suicide. Isa na lang anak niya natitira. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Jehovah's Witness yun eh. Pero yun talaga. Kaibigan mo? Kaibigan namin Grabe. yung wife ko. Oh. Pero yung mga anak, I never met Siya na lang natira. the sons. Oh, yung bunso, yung natira, yun yung na-meet ko. Pero casual lang. Tapos, yung 3 anak niyang lalaki na nagpakamatay, parehong puno yung pinagbigtihan. Iisa lang. Isang puno. Magkakaibang time. Magkakaibang time. Few Ilang months taon? apart. Ilang taon? Humans. Oh, yung isa parang early 30s, tapos yung dalawa late 20s tsaka mid 20s. So, Isa na lang yung anak niya. Isa na lang anak niya. Devout Jehovah's Witness Yung religion nila. Devoted. Devoted sila. Very active. Kasi anak, isang laban ngayon, lalo kami sa popularity na lang, saka famous, yung well-known lang, ang Christian, siyempre, kalat na yan eh. Ang laban dyan, anak, ang ganyan, sino yung sinasabi nilang may Diyos, na may connection sa Diyos, matindi ang battle niyan, yan ang ginugulo. Tingnan mo, ang totoong may connection sa Diyos, yan yung ginagawang scammer ng mga demonyo. Kasi hindi naman nila i-scamin yung hindi talaga galing sa Diyos. Hindi religion na sinasabi ko Mas ginugulo ng demonyo yung totoong anak ng Diyos kaysa sa mga hindi anak. Kasi yung mga hindi anak, wala na siyang pakialam diyan eh. Nagits mo ko na. Siya, ba't ko guguluhin to? Papunta na yan sa papunta na yan sa bulusok, papunta na sa impyerno yan. Ba't ko siya guguluhin? Ang guguluhin ko, yung mga papunta sa Diyos para mawala sa destinasyon nila. Ngayon, ang Kristiyano, ang taong nakakilala sa Diyos, na may connection at may relasyon, yan ang ginugulo ng kalaban. Ngayon, ba't hindi nagugulo, natutuluyan din, pero hindi tuluyang bugbog. Kasi bakit? Yun ang proteksyon na ng Diyos eh. Ngayon, ang Diyos naman, kaya hinaayaan para lumakas lalo. Pero hindi niya pwedeng pabayaan yun. Ngayon, tao bumibigay. Ako naman, wala akong connection sa Diyos, pero sabi ko nga sa inyo, mabuti ang Diyos kasi dapat wala na ako ngayon. Sabi mo yung 3 kwento mo, 3 wala, natuluyan, ayun ang palaking pasapasalamat ko. Kasi pwede na mailigtas din ng Diyos yun eh. Kung gugustuhin ng Lord eh. Pero, ba't natuluyan? Bakit yun hindi na Oo. buhay? Yun na nga ang hindi mo pwedeng itanong eh. Anak na Kasi nga, bakit? Kasi nga, ganito. Ito masasagot ko dyan. Kung may Diyos na totoo, banal, mayroon ding demonyo, totoo. Kung totoong may impacto na satan sa tinatawag nila, na nagkukunya-kunyari ang malakas, matagal na siyang dinefeat ni Lord sa krus ng Kalbaryo, di ba? Si Lord Jesus yun. Narinig ko rin yung pangalan ng Lord Jesus at narinig ko rin yung demonyong pangalan. Pero hindi, siyempre, pag Diyos, kilala mo, siyempre naman, proud ka naman na gusto mong makilala kahit na hindi ka niniwala. Ang tanong, si Satanas ba gusto mong makilala? Kahit hindi mo anak pilitin, hindi mo pangarapin, di ba nakakahiya? Satanas best friend mo. Pero ang totoo, nagiging best friend mo siya in a way na malayo ka sa Diyos, ginagawa mo yung sarili mong galaw na alam mo na ang tama at mali eh. Pinaisip na ng Diyos sa'yo yan. Kasi bakit? Isang creator natin. Hindi na yung ma-deny ng lahat ng tao. Kahit na sabihin mo meron dumating na yung beliefs nilang ganyan. Kasi before ahead of time, anak, 100 years ago, hindi pa kayo nag-exist, mayroon ng Diyos na nag-isip sa inyo. Wala pa yung nanay, tatay natin.
paatrasin mo papunta sa 2,000 years, may Diyos nang nagligtas. Nagplano na. Meron ng insurance. 2,000 years, nagpadala na ng Panginoong Jesus para iligtas. Ang problema lang ngayon, hindi natin na-avail. Ngayon ito ang laban, anak. Hindi aksidente na nakasama mo. Dinala ka na dito para marinig mo lang, hindi kita pinipilit. Wala makakonvince sa'yo, anak. Tama. Wala makakonvince sa'yo unless buksan ng Diyos yung puso mo. Kasi ang pagiging kilala kay Lord, anak, may timing. Diyos ang nagtatakda, hindi ako. Kasi ako, kinukwento ko lang sa'yo yung patotoo ko. Pero hindi kita pinipilit. Hindi kita pinipilit na maniwala ka sa Diyos o hindi. Ang sinasabi ko lang sa'yo, ako, may timing nun. Sabi mo ngayon, 3 nagpakamatay, natuluyan eh. Ba't ako hindi? Ibig sabihin, ang pirang Diyos. Tama. Siguro, nung bago ako nagpakamatay, nagdasal ako. Narinig eh. Siguro, nung 3 sila nagpakamatay, natuluyan sila. Hindi mo masasabi kasi may nangyayari yan. Anak niya, hindi John Travolta, bumagok lang, aksidente. Hindi naman nagpapakamatay yung aksidente na tepok eh. Yung anak ni Kim, Christian na. Anak. Kaso nga, ang laban niya ngayon, yung mga kabataan ngayon ng New Gen, so mula nung pandemic time, kahit nagsisimba na sila, ginugulo sila ng kalaban. Nagpapakamatay din. Diba Anak. may anxiety nun, no? Diba? Hindi issue. Ngayon, natin, walang anxiety. Kasi walang bombardment of comments eh. Walang, kasi yun nga, kayo yata yung generation ng nagsosyoto. Nagsocialism natin, Shoto, patintero. Tapos yung TV time natin, Akit ng bubong. oras. Lumalaban sa buhay. Suntukan, sa labasan ng mga lolo. Laban, at ako sa Agad. Ganggang. Tapos, hindi nagpapacheck up. Ano na, wala. bukol mo, yelo lang. Ang Ganun taas, lang nun ang taas ng Sabihin na, Umiinom sa gripo yung generation nyo, Oo, diba? matitibay. Umiinom sa nawasa. Hindi kakasa. Ako, umiinom ako sa nawasa. Kahit Hindi ako mo baliktad sikmura ko eh. Sabihin na, nasa training din. Ngayon, ang sinasabi ko, ibig sabihin ba, yung anak ni Atienza, hindi mahal ng Diyos? Kasi ang laban niya, yung physical. Malakas ka sa loob, mahina ka sa physical mo. Ang papatayin ng kalaban sa'yo, yung nervous breakdown mo, yung isip, Tsaka tsaka yung breakdown. Kasi masaya siya, tas may Sa Amerika, common yan eh. may pera. Hindi mo Sa Amerika, sabihin common na- yan. Di ba sa kanila sakit yan? Maraming sakit doon na hindi sakit Mental dito. illness, eh. Hindi uso dito. Wala, hindi So, pag uso di mo dito, binigyan- Hindi uso dito dati, mental illness. Hindi, ngayon na lang. Pag sinabi mo mental illness, baliw. Diba? Baliw agad. Di tsaka sinabi din nila na kaya pala may mga therapy noon para yumaman din yung mga therapies, yung mga